Pipe Network presents. You are listening to Quentalks, the podcast. Hanap mo ba yung usapang love life, sex, politics at social media? Tara na dito sa Quentalks ni Parang Mark. Pero habang naghihintay ka ng next episode niya, why not try to listen to Rule 20? Usapang anything under the sun din. May moons and stars pa nga minsan. Again, that is Rule 20. Available kung saan nyo man napapakinggan to. And now, back to the podcast. We are back on Rewind, a Throwback podcast, and we are still looking back at our favorite Sunday noontime show moments, still with Mart. And before we ended our first part, we were talking about yung mga performances, yung mga talagang song numbers na mga segments, tapos napunta sa song and dance, and ito naman yung mga dance performances. Pero sisimulan natin siya sa yung mix. May kumakanta, merong sumasayaw, merong mix. Full circle sa ASAP. So, nandyan yung mga Star Magic talents, yung mga bagong talents ng ABS-CBN. Dito ko unang nalamang kumakanta si Karel Marquez na fresh from Berks. Kasi, hindi ko alam kung full circle yun eh. Pero basta meron silang group of girls na kumakanta. Nandun si Heart, nandun si Karel. Tapos, si Karel nga, hindi ko pa masyadong type yan kasi siya yung kontrabida sa Berks ni Heart. Tapos yung ate ko, sabi, parang mas okay nga si Karel kumanta kaysa kay Heart. Kasi tingnan mo si Heart, ang likot ng ulo. Tapos alam ko kinakanta nila. Hindi ko alam kung To Be With You ba yung kinakanta nila dun eh. Noon eh. Tapos tingnan mo si Karel, ang ganda ng boses niya. So doon ko unang nalaman na kumakanta si Karel hanggang sa ni-release niya yung single niyang Pangarap na revival ng song ni... Song yun ni Barbie Almabis ba? Oh, yun. So, full circle na hanggang... In fact, may full circle pa ba ngayon? Parang wala full circle pa ba yung tawag? Parang hindi na, no? Pero hindi na at least until before the pandemic, full circle pa rin yan eh. Tapos ano yan eh, di ba? Parang for a time, naging segment din siya sa ASAP Fanatic. Tapos nung nawala yung ASAP Fanatic, binalik siya sa ASAP. I don't know kung yun na. Or full circle yung pumalit sa ASAP Fanatic. Parang ganon. Ang favorite ko sa ganyan yung Super Dance. Of course. Tsaka Dance You. Dance You pala mas favorite ko. Kaya nga nagtuturo si Teacher Gia yung up, down, rotate. Yes. Kapamilya. Yeah, papasok siya. Binabalik yan ngayon Once lang, no anniversary. Uy, hindi. Meron ulit. Ay, meron ulit? Talaga? Yes, nandun pa rin si Gab tsaka si Teacher G. Parang last week parang 2 weeks ago napanood ko pa siya. Favorite ko yan. Like, dahil dyan, nagustuhan kong sumayaw ng lyrical dance. Bakit doon? Meron silang mga baby, I know sometimes. Tapos uulitin nila, okay, one more. Ganun. Diyan yun? Kasi ang naalala ko sumayaw ng Mad na nandun sa Ay, hindi pala, hindi mad. Si Gerald Anderson. How do I breathe ata? Basta may lyrical dance din silang sinasayaw doon. Kasi yung Mad, ang naalala ko si Gerald, birthday niya, tapos nakaupo siya sa couch, naka-black na sando and naka-vest. Tapos, ayun, nagmamacho dancing siya dun sa black na couch. Tapos, may mga girls, sila Melissa, tapos si Kim, syempre yung huling partner niya. Kasi Kim Emerald pa nung time na yun. Yun yung naalala ko sa Mad. So, nagulat. Naalala ko na naman, Kim Emerald, tapos pinagtapat na may sumasayo. Nasa listahan ko yan! Interpretative dance. Interpretative dance ni Al Chris pa ba tawag sa kanila? Yes. Okay. Nauna talaga si Kim Emerald, I Wanna Know What Love Is. Diyan ko una narinig yung I Wanna Know What Love Is ni Mariah Carey. Tapos, ganda-ganda kami din-download namin sa LimeWire. May LimeWire pa noon. Ang minaalala ko, saan ba perform? Alam ko sa ASAP perform, tapos sobrang sexy. Hindi ko lang maalala kung sino. Ano yun? Stay in Love. Talaga? Meron din yun? Hindi ko alam. Ang katapat ng Supa Dance, Supa Dance is yung kailangan na to di ba? Dito nag-umpisa Shaina, John, Maha, River. Tapos naging later Kim, Gerald. Mickey First. Yan. Yung sa katapat, parang Party Pilipinas na yung sayawan, no? Hindi, nakatapat pa rin naman nila sila, LJ, Riza. Pero kasi pero kasi yung LJ Riza, yun medyo 8 girls level yan di ba? Pero hindi, sila sumasayaw lang sila.
Parang nawala din nung nawala si Marky Shelo eh. Kasi si Marky talaga at saka si Mark Heras yung dad. Sila Yes. yung Raver and John ng SOP. Pero Marky Shelo talaga. Iba yung galaw ni Marky Shelo. Hoy, talaga ba? Mark Heras ako. Marky Shelo ako. Kasi Mm. si Mark kasi may swag. Si Marky may charm, may Pero moves. oo, in fairness, naalala ko magaling talaga sumayaw din si Marky. Tsaka ang cute ni Marky pag nakangiti habang sumasayaw. Mm. May Gets, dimples pa gets. siya. Ano yung segment ni LJ tsaka ni Riza? Meron yan eh. Meron, tsaka si China, silang tatlo. At saka si China, correct. Silang Oo. tatlo. Tapos inis na inis pa ako kasi yan yung usong-uso yung iba-ibang kulay ng pants. Imagine mo, pasayaw ka, naka-vest ka, tapos may necktie ka, tapos nakasando ka, tapos iba-ibang kulay yung ano mo, yung pants nyo. Alam mo yung moments na Oo. yan? Oo. Di ba Tapos lagi nakakainis? nakatirintas. Tapos, naalala mo yung time na yan, kahit sa ASAP meron to eh, yung malalaking belt na nasa Oo. chan. Uso Ewan yan ko, kasi kahit sa dance contests namin sa Perps, ganyan ang itsura ng mga tao. At ang laging nakakainis. siyasayaw dyan ay yung, hindi mare. May isa pang kanta yung ano, may isa pang kanta yung Black Eyed Peas na yun yung laging favorite na sinasayaw. Sa Bebot? SOP ko yan naalala, hindi bebot. Wait. Yung very Pinoy. Very Pinoy din siya eh. Hindi ko alam, mare ba? Mare na yun. Kasi Baka dalawa lang naman mare. yung kanta nila. Mare nga ba? O anyway, pero basta meron yung laging yun yung sinasayaw na Pinoy na Pinoy. Sa amin, low. Yung mga time na yan, low. Sa ASAP yan, yung low. Oo, Favorite nila favorite ko yan yan. sa Dance U yan. Oo, dance yun yan. Naalala ko rin yan. Kasi syempre nag-guest si Florida sa ano eh. Sa ASAP, Oo di nga ba? pala. Oo nga pala. Before Jabberwocky, si Florida ang nauna na Malayo. pumunta. Malayo na siya, pero yun Before kasi naman naiisip Florida, ko. marami na rin naman nauna. Oo nga, pero ibig sabihin yung low talaga. Kaya ano, nag-guest yun. Speaking of nag-guest na foreign artist, hindi ko mahanap yung guest si Dua Lipa sa ASAP. May nag-delete Nag-guest si... ata. Ay, ito lang yun, di ba? Mga 2017. Ganon. 2017 lang ba yun? Ay, mali, si Oo. Ed Sheeran pala yung sinasabi ko. Nasa All Out Sundays naman yan. Tapos wala. Hindi hinahanap ko. Eh, baka tinanggal kasi international. Anyway. Nandun nga sila Rita Ore. Nakita ko. Mhm. Anyway. Tapos syempre yung mga groups, Giger Boys, Anime, na lahat sila Gear Boys magagaling naalala ko. talaga. Di mo alam yung anime? Raver, John Wayne, Seryo, Rojun, naging anime din si Rojun. Hindi ko Sino maalala pa yan. ba? Maiko Aquino, Miko Aitona. May counterpart ba yung SOP dyan? Hindi ko maalala. Parang wala. Wala, no? Wala. Pero ang isang walang counterpart ng ASAP na meron ng SOP, Sugar Pop. Well, iba naman kasi si Sugar Pop. Oo, gusto ko sila Parang, lagi. parang naisip lang siya bigla. O hindi siya Tas, bigla. Parang kwento ni hindi, Julian kasi eh. syempre di ba may nanalo? Nanalo si, Si nun? Rita. Rita Iringan pa noong time na yun. Oo, na naging Rita De Guzman. And May now Guzman she's Rita Iringan. Daniela. Yes. Pero cute yung Sugar Pop. Cute silang lima ba Cute sila? yung songs nila. Si Pocholo, si Enzo ba ay Sugar Pop? Yes. Yung tapos 5. Si Vanessa. Si Vanessa yung isa ba? Yes. 5. Oo. My gosh, Sugar Pop. Wala, ang lakas ko ka-flashback. Second year high school ako. Kasi uso yung Jezebel. Alam ko nag-reunion sila sa Party P. Parang, sa Party B ba? Hindi ba sa All Out Sundays? Hindi sila makakapag kasi Ay, nandun. oo nga pala. Nandito na si Enzo sa ano. Oo. Oo nga, bago pala magka All Out Sundays, kapamilya na pala siya. Yes. Yeah. Ewan ko, panoorin mo yun. Basta nag-perform sila. Iba-iba na itsura nila. Oh, sa Party Pilipinas to? Party P. Hindi ko nalagay dito kasi hindi ko naman siya naging favorite. Yung Wazak. A Love Story. A Love Story. Elmo and Julian. Hindi ako fan. Yan yung Hindi mga ako fan. Kasi di ba sinabi ko naman in the previous episode, ayoko ng mga skit-skit. So, ang Julie Elmo, pinanood ko na siya nung nag-series na sila. Pero in fairness, pag opening number, Julie and Elmo, gusto ko talaga. Bakit? Wala, nagagandahan ako sa chemistry nila, yung kumakanta ng Ini Mini. Tsaka, usually kasi si Elmo, ang kinakanta niya mga Justin Bieber songs, di ba? Yes. Tapos si Julie, pumapasok siya. Tapos, pero ako sinave na performance na nag-viral. Hindi na mag-viral, pero nirepost siya sa TikTok eh. Hindi ini-mini eh. Isa pang, hindi ko alam kung Justin Bieber din ba yung song eh. Pero basta, pero ini-mini, nag-duet sila niyan eh, di ba?
Tas, ang cute nun. Yun. So, doon ako fan ng Julie Elmo sa opening number, pero yung Wazak. Hindi ko siya pinanood kasi naguguluhan ako. Parang iba-ibang. Yung, akala ko tapos na. May isa na naman. Parang ganon. Yung naguguluhan ako sa kanya. Y- Yun. Ayun yung ayoko sa Part TV. Parang dyan na nagsistart yung Sunday Pa Pinasaya Sunday, nila. pinasaya. Pero Oo. hindi, ang ano naman kasi, musical. Hindi Yes. siya Tsaka hindi siya comedy. comedy. Hindi siya comedy. As in, seryoso siya. Para siyang Rock of Ages. Ganun. Pero patok yan ah. In fairness ah. Noong time na yon. Patok yan nung time na yun ah. Kaya nga nagkaroon ng Julie Elmo dahil dyan eh, di ba? Yeah, and then ang magkatapat is hindi sila magkatapat pero yung parang in the same vein. Tea Time ni Tony Antonetos. Tapos ASAP LSS. Love Songs and Stories sa si Jolina yung kasi mga Yung letter nagbabasa. senders. Oo. Pero malayo naman kasi yung generation. Malayo Oo, na siya tsaka eh. malayo din yung format kasi yung LSS medyo comedy-ish. Tsaka Oo. iba-iba yung kumakanta. Yung Tea Nagkaroon Time na naman, kasi, nagkaroon na naman ng LSS dahil sa Pinasaya, di ba? oo. Pero, syempre yung Tea Time is original. Uy, yung sayawan, hindi mo na-discuss. Not a fan. Akala ko fan ka kasi nung nagpunta tayo ng GMA, di ba natuwa ka pa dun sa painting ni Rocco Enzo? Wait lang. Asayawan sa Party P pala. Iba pala yun. Oo, sayawan. Sa ano Sa Party pala, Pilipinas. yung sa SOP, Dance Revolution ba? Basta may ganun Parang sila. ganun. Oo. Oo, hindi ko maalala. Ano Pero yung yun, SOPology? SOPology. yan yung parang may guest sila lagi. Tapos, walang regular na nagpe-perform. Basta iba-iba. Akala ko yun yung segment ni Angelica de la Cruz na dancer siya. Di, alam ko iba-iba. Kasi naalala ko nandyan may performance sila, Maylene Dizon, ganyan. Si Bernadette Allison, naalala ko. Ayan, meron din. Ayun, alam ko iba-iba yan. I-correct nyo na lang kami pag mali kami sa mga SOP fans dyan. Okay, eto na. Yung mga unforgettable performances natin na hindi natin nabanggit and mga moments. So, pwede natin i-categorize yan as yung favorite performances, birthday and welcoming performances, TV pilot promos, at saka bloopers. So, doon na muna ako sa TV pilots para mabilis na lang. Oo. TV pilots, okay. So, ang mga favorite ko talaga, is yung Tanging Yaman na promo ni Erich Enchong na ang ganda-ganda niyan kasi para siyang seremonya sa Malacanang. Ganun yung peg. May fiesta complete. Parang may Saan mo drums sa akin yan? talaga. Saan mo sa akin yan? Shucks, meron pa ba sa YouTube? Sana meron pa. Basta ang ganda niya kasi alam mo yung para siyang flag ceremony na merong yung usual, parang flag raising ceremony siya sa pag-umaga, ganyan, na nandun yung president. Meron silang talaga, yung as in parade. Pero doon lang naman sa loob ng ng ASAP. Yung kumbaga papunta na lang din sila ng stage. Tapos meron nagda-drums talaga. And may mosiko, yun, mosiko. Tapos, tumahimik. Yung akala mo level siya ng, ito na ang pambansang awit ng Pilipinas. Pero hindi ganon. Basta nag-assemble na sila doon sa stage, tapos tumahimik lang. Yun yung pinaka-favorite part ko doon, yung tumahimik ng parang a few seconds, tapos kumanta na si Agot ng Tanging Yaman. So wala, parang siyang kasi nga di ba political yan, yung Tanging Yaman, yan yung may president, si Roel Santiago, ganyan. Tapos ganun, ang ganda-ganda yung gimmick nilang yun. Tapos, the following week is yung Kung Tayo yung Magkakalayo naman. Na yan, normal na promo ng teleserye, pero medyo grand pa rin yung dating. Tapos, si Tony yung nag-spill doon na parang, congratulations, Tanging Yaman, for a very successful pilot week. Gusto mo yun talaga yung naalala ko. Yun, kasi nga favorite ko yung Tanging Yaman dati. Pero ang ganda din yun, yung may kilabot factor din siya, yung sa Kung Tayo yung Magkakalayo. Tapos maganda din yung sa Magkaribal na pilot na parang medyo fashion show pero slow song siya kasi kumakanta si Eric Juris. Hindi Eric Santos, sorry. Eric Santos ng Kapag Ako Ay Nagmahal na theme song ng Magkaribal. Tapos nakakainis nga kasi ang ganda niyan, very heartfelt. Kasi si Gretchen nga, umiiyak pa siya niyan kasi parang may overwhelming feeling na, shucks, magpa-pilot na kami, ganyan. Tapos yung finale niya, nakakainis, nag-fashion show lang silang lahat tapos yung kanta Run Devil Run. Ang pangit naman, bakit Run Devil Run? Oo, nakakainis nga. Tapos, yung sa SOP naman, gusto ko yung actually sa totoo lang, yung sa SOP kasi pag nagpa-pilot promo, hindi masyadong nakakatuwa kasi
very sobrang ano naman, yung in character. So yung sa Pati Ba Pintig ng Puso, talagang si Yasmin Curdy, nakasuot talaga siya ng pang-maid niyang Ganun costume. sila. Hindi ko rin gusto yun. Oo, pero yung sa SOP talaga, very yung may kumakanta, tapos pinapakita lang yung mukha na nakatayo lang sila doon, tas in character. Mm. Pero, paandar yung Encantadia finale promo nila. Yung sumayaw lahat ng cast ng Eteria at saka ng Enka. Yung as in, para silang para siyang malaking performance na yung alam mo yung, hindi ito pang mamak ha, school program na pinaghandaan. Yung ganon, yung, meron tayong kailangan gawin. Yung pinagpraktisan mo ng matagal na matagal. Tapos ang ganda nung kinalabasan. Ganon yung peg niya. Tapos ang ganda-ganda ng performance. Yun. Pero hindi siya nakaka-SOP kasi nga, yung naka-costume sila, tapos sumasayaw ng hade, ng tadhana, na ang cute. Yun yung lagi sa SOP, kailangan in character kapag may promo. Sa Party Pilipinas ba, nagpa-promo sila? Minsan. Meron din, di ba? Pero Naman, pero cool. Kumbaga, modern songs, sasayaw lang, so hindi ganun. siya yung pang teleserye effect. Hindi siya pan-teleserye Yun. effect. Pero out of all of this, ang hindi ko talaga makalimutan yung sa Tanging Yaman. Sobrang ganda kasi nga. Ang ganda kasi ng effect, yung may silence pa. Tapos yung buong asap, studio, pati yung audience, tahimik, walang sumisigaw, walang Kasi ang solemn, yung feeling mo nga, national anthem yung kakantahin ni Agot. Biglang, umpisa ng Tanging Yaman na kanta yung. So yun yung mga yun yung mga TV promos na naalala ko. Na kailangan ko siya talagang banggitin. At saka yung Babangon Ako Dudurugin Kita pala. Kasi si Yasmin tsaka si Angelica kumanta niyan. Syempre, si Angelica favorite ko na nun. Tapos narinig ko siyang kumanta. Oh, very nice. Wala akong maalala na TV promo na. Baka hindi ka mahilig kasi Kasi ako mahilig. dahil mahilig ako sa teleserye, yan yung mga inaabangan ko. Siguro pinakamalala ko na kumanta si Regine ng sa Atlantica theme song. Ay, oo. Kasi gusto ko kasi yung kanta na yun. Tapos kinanta niya ng live. So parang, amazing. Naka-costume din yung mga Atlantica. Of course. Siyempre. SOP yun. Siyempre, oo. Ang isa pa palang promo na gusto ko, yung sa Impostor. Pero hindi pa ito yung talagang promo nila eh. Like, 2 weeks before, parang mapakilala pa lang si Maha tsaka si Melay. Sumayaw sila ng Yung ba yung over? Oo. Sumayaw si Maha tsaka si Melay ng Put It in a Love Song. Kaya ako siya gusto kasi ginagaya ko yun eh. Tapos, apparently, yung steps pala na yun ng Put It in a Love Song, ginawa na pala siya ni Sarah sa SOS noong December of 2009. Speaking of Put It in a Love Song, 2010, di ba 2009 yan kay Sarah? Oo. 2010, naalala ko si Mama Reg, saka si Ray. Parang ito ata yung first performance nila. Kasama ba si Rachel Ann? Nakala ko si Regine lang yan. Performance sila ng dalawa yun. Kasi kumanta ata sila ng Stronger Fighter ni Christina Aguilera. So, parang si Regine muna, tapos pumasok si Rachel. Hindi ko alam basta ganun. Tapos put in a love song ni Mama Reg, tapos parang listen lang din. Naloka ako talaga. Hindi siya parang listen kasi nakakanta naman. I mean, may lyrics naman. Pero Hindi, mali-mali lyrics. Okay. Mali-mali ba lyrics? Ang naalala ko lang yung parang lyrics. hinahabol niya na hindi. Mali-mali din lyrics. Okay. Parang nag-jumble. Ganun. Yun. Sorry, ang isa pang promo pala, bukod kay Maha and Melay na, ayan, nakakatawa naman dyan. Ang blooper naman dyan. So, sobrang intense na nilang sumayaw. Nakalimutan na rin nilang kumanta pero may boses. Syempre si Melay, hindi naman siya marunong, di ba? Pero ang naloka ko, si Maha din, humabol siya sa hindi pagkanta. Pero ganda ng sayaw ni Maha, so mapapagbigyan mo. Pero, kasi yan ay mahirap na seseng. Gonna work it, baby, work it out. So, ang hirap si Melay na so kung hindi mo alam kung paano kakantahin, hindi ka marunong yung sabay nakakanta tsaka yung magsasayaw, malalost ka talaga kasi nga ang hirap ng steps. Hindi pala March 7, 2010 daw. Sorry, kasi yung kay Sarah G, March 7, 2010 pala na SOS yung Put It in a Love Song. Kaya akala ko, kaya nasa isip ko talaga 2010 talaga yung kanta na yan. Kasi, ang naalala ko pala na December 2010 pala yon dahil yung nag-Best of ASAP. Tapos nakakatawa kasi nga lagi ko sinasayaw yan. So, nung napanood ng friend ko si Sarah, yan pala yung sinasayaw mo. Bakit pag sayo mo kang pangit? Nung nakita ko ng kay Sarah G, doon ko lang naintindihan yung sayaw. Isa pa sa promo, ito yung lumang-lumang memory ko pala.
Si Claudine Barreto with her sirena costume and Marina. Yeah. And, anong tawag dito? Nakalagay sila dun sa inflatable pool ng mga singers. Tapos kumanta siya ng Cherish. Cherish the joy. Alam ko yun eh. Alam ko, Cherish the love. pwedeng ibang performance pa yung Cherish. Pero merong pero alam ko yun na yun eh, na kumakanta ng Cherish. Tapos, nakawig siya ng Marina costume niya, naka-tail, tapos nakaupo sa inflatable pool. Tapos, hindi ko alam kung exaggerate na lang ako, pero alam ko dun siya sa taas na stage ng ASAP, yung may hagdan. Doon sila nakaupo, na kumakanta ng Cherish. Kasi naging favorite namin yung song na Cherish ni Madonna niyan eh. I mean, hindi naging favorite, pero after that performance, yung ate ko, kasi sobrang favorite niya si Claudine at favorite niya yung Marina, kinanta niya sa video ko namin sa bahay yung Cherish. Tapos yun nga, hindi ko siya makalimutan na ang cute-cute pa na nagumaganda siya, Cherish, Cherish. Tapos nakaupo sila with the sirena costume, tapos nasa inflatable pool. So itatawid naman natin sa isang Claudine memory. Kasi yung mga, pero pupunta na tayo sa bloopers. Pag ano, maganda sana dulo yun eh. Pero sige, tawid na rin natin. Before Marina, pre-Marina, ASAP Mania Days. Of course, ang unforgettable celebrations of Toot. Of Sa TV ko yun course. napanood. Sa TV ko siya napanood. Tapos nagkatinginan kami talaga sa bahay lahat. Nagmura siya sa TV. Ang naalala ko pa nga, alam ko galing kami ng mall yan or nagsimba ba kami, parang ganun. Tapos pag uwi, kailangan namin umuwi ng maaga kasi yung mga pinsan ko pupunta sa bahay. So nung pumunta sila sa bahay, ginagaya ko yung suot ko yung heels ng mami ko. Tapos di ba may hallway kami na may isang step. So doon ako kunyari matitisod. Ay! Yun. Tapos akala ko madadabaz yan the following afternoon. Kasi inaabangan namin, hindi siya nabalita. So yun, so si Claudine Barreto at ang kanyang viral video. Tapos nare-discover ko yan 2008 sa YouTube. Paulit-ulit kong pinapanood, tawa ng tawa sa amin yung House Angel namin. Tawa ng tawa sa akin kasi wala ka na talagang ibang talagang paulit-ulit mong pinanood yan. Tsaka ano, no? Ang tawag dito, yun lang talaga yung may nag-upload. Wala lang ibang copy. Wala nang ibang copy. Siya lang talaga Siya lang nung... talaga yung, kahit yung 2008 video, yun na yun, yung merong scrolling, Yung na 11:55 a.m. Box ganyan. office Box office queen. queen. Yeah. Oo. In fairness naman dun sa nag-upload po, Oo. nagpapasalamat po kami sa iyo for keeping that treasure. Oo, grabe. Kasi alam mo, iniisip ko rin talaga, mapapanood ko pa kaya yun until I stumbled upon that clip. Okay, ang isa pang blooper na naalala ko, si Tony Gonzaga. Ito hindi to nag-viral eh. Wala nang atang clip nga nito eh. Si Tony Gonzaga sa opening number, kumakanta ng Patron Tequila sila nila Nikki Hill. Tapos si Tony, nahubad niya yung heels niya habang sumasayaw at kumakanta. Tapos, hindi maganda yung pagkaka-recover niya. Tapos tawa nga kami ng tawa ng ate ko kasi parang bakit naman ganun? Kasi 'di ba, pagka ang instinct mo, 'di ba? Kakapain mo yung sapatos with your foot. Tapos para doon mo ipapasok yung paa mo, ganyan. Ang ginawa niya, habang kumakanta siya, pinulot niya, tapos sinuot niya talaga yung, alam mo yung kung paano isuot yung sapatos, na nakaganon, tapos ginanon talaga. Tapos sabi ng ate ko, bakit naman ganun yung pagkakasuot niya ng sapatos? Eh, hindi na lang niya kinapa or hininhinan, di ba? So, yan. Tapos, of course, eto na naman, si Shaina Magdayo from Get Sexy, yung kanyang Jaiho. Uy, pero kawawa si Shaina dun, Oo. Kasi nakita mo talaga yung nahirapan siya. Oo, hindi siya makatayo, di ba? Yung second na to, di ba? Grabe yung second na bagsak niya. Hindi siya bumaksak uli. 2 beses siya. Hindi, muntik lang yung isa, yung parang gumanon lang, muntik mahubad yung palda. G na G naman kasi talaga si Oo, versus ka Shaina, game na game sa... siya doon. I mean, pag Oo. pinagtabi mo si Nikki tsaka si Shaina Oo. doon sa performance, as in, give na give. Pero kasi give na Oo. give naman lagi si Shaina sumayaw. Oo. Pero, As a dancer naman. bakit kaya siya natiso? Bakit kaya siya, naapakan kaya niya yung palda? Feeling ko Or, natapakan niya. Kasi hindi, sanay, kaya niyang umikot yung naka-heels eh. Feeling ko na yung palda niya. Kasi mahaba eh. oo. Palda ba tawag din? Basta yung Indian costume Oo. nila. Yeah. Pero galing ni Shaina doon, no? Tsaka ang bait ni Nikki, 'di ba? Yung hindi niya tinuloy yung sayaw, tinulungan niya. Tinulungan niya. Oo, kasi 'di ba yung ko iba yan. Hindi, the show must go on. Tumayo ka diyan. Ganun. Oo. Pero hindi naman din siguro. Grabe. Uy, Yeah. nangyari yan sa Party P. Ay, sino? Or hindi ko alam kung party na Basta natumba si Julianne, tapos tinignan lang siya nila Yasi.
Oo. Tas si Elmo sumugod. Siya yung nag-ano kay Oo, hindi ko alam Julie. kung part ba yun ng promo o whatever, pero I don't know. Oo. Pero nasulat ko yan eh. Pero Nasulat ko yan eh. bigla silang kumantas, parang, ganun. Tingnan nga natin. Hindi ka nga sure kung ano nga. Kung totoo ba Diba? or what. Diba? Tapos kumanta sila, tapos parang ako, Pero umiiyak si Julie eh. Ito. kung ako director, bakit kita pakantahin pa? Nakikita na kita. Okay, ano pang mga bloopers ang iyong naaalala? Ang hirap ng bloopers. Bakit? So mo, pumunta tayong GMA Super Show yung kay Chris Aquino. Kasi Hindi naman natin napanood yun eh. nasa ASAP yung mga bloopers eh. Oo, actually, yung mga katulad yung mga kay Kim Chu, mga ilang beses siyang nahulog, ganyan. Nabagsak Pero ni... normal na kasi yan eh. So, okay lang yan. Hindi, yung nabagsak siya ni Enchong twice. Oo. Ay, napanood din namin yun sa TV. Sa Tas, TV. oo, kami din ng ate ko yun. Laging kami ng ate ko yung magkasama ni Ate May, yung bunsong ate. Kasi siya na lang yung hindi married nung time na yun. So, kami yung laging mga nakakapanood ng mga kaganapan. Tapos talaga nagkakatingin kami, ano nangyari? Bakit ganun? Bakit? Sobrang ano naman, parang hindi prepared. Mm. Parang Or hindi mabigat, napaghandaan ni Enchong tsaka ni Kim. or baka biglang bumigat si Kim that time. That Pwede day. ba yun? Hindi ko alam. Ay, ang Yeah. ano ko na lang, hindi siya bloopers or ano. Nakakatawa na laging na susulatan ng MTRCB yung both SOP tsaka ASAP. Ayan, binanggit mo yung last episode. Sabi ko dito mo i-extract. Oh. Naalala ko yan. Kasi hindi ang mga tita mo, si Regine tsaka si Shasha, hindi nagbabra. Hindi ba talaga nagbabara? Well, kasi uso kasi yun eh. Yung sa States kasi hindi nagbabra sila J-Lo, ganyan. So, kita-kita mo may bumabakat. Tsaka di ba ang suot nila lagi yung Luwa sobrang ang ano. haba. Oo, tsaka sobrang haba nung pa-V. Mm-mm. Tapos pag tumalikod ka backless. Yan. Syempre, hindi ka magbabara pag ganun, di ba? So, lagi Oo. sila nawawarningan Na ng MTRCB. MVRCB. Pero ano to, no? Time ni Chair Consolisa Laguardia. Feeling ko, kasi ito yung time na napakadaming nasususpend. Okay, what else? Ako, naalala ko, ito naman, mga performances na to. Si Casey Concepcion tsaka si Jonalyn Viray. Yung paintball performance na akala ko si Casey nag-unang nagpauso nun. Basta merong rooms. Tapos yung gumaganon-ganon siya. Tapos may mga paint sa loob na ang kinakanta niya ay titanium. Tapos, the following week or so, si Jonah Lynn, may ganun din performance sa Party Pilipinas. Tapos naalala ko pa nga, ano to eh, tweet ni G3 sa Twitter na parang pinuri niya si Jonah Lynn. Tapos nag-reply ako, pero ginaya niya yung performance ni Casey. Tapos nag-reply si GT, sabi niya, in fair na naman si Rihanna sa Brits. So Sa apparently, Brits. si Rihanna pala yung nagpa-umpisa ng ganon. So all the while, akala ko ginaya ng performance ni Jonalyn si Casey. Rihanna yan. Favorite performance ko yun. Ni Rihanna. We Found Love yun. We found love. Oh, so okay. At least nagka-closure ako doon. Tapos kanina lang, as I was researching this, doon ko lang nakita na yung kay Rihanna. Oo nga, pareho nga. Oo. Though may ginaya din si Rachel Ango sa Party Pilipinas na Rihanna performance din. Ano Na naman We yun? Found Love din. Ay, parang alam ko yun. Parang napanood ko yan. Pero mga ilaw-ilaw sila. Basta ganun-ganun. Parang naalala ko yan. Pero hindi ko na masyadong maalala. Ito marami ka ambag dito eh. Yung mga welcoming. Ako talaga maraming ambaga naalala ko lang yung kay Jolina. So, paano yung kay Jolina? Michelle Branch. Nakalimutan ko yung kanta. Ang kanta niya ata is yung ano. May kakanta na Michelle Branch. Hindi Sabi mo yung... yung parang bagong beginning yan, di ba? Or Goodbye to You. Hindi Goodbye to You. Ay, Goodbye to You ba? Goodbye to you. Sabahin na natin, welcoming at saka birthday performances. So, habang sinesearch mo, Mart, yung kanta ni Michelle Branch na inano ni Jolina, si Heart Evangelista sa akin, yung welcoming niya sa SOP, inabangan talaga namin yan. Kaso, medyo let down yung performance. Hindi ko na matandaan kung ano, pero ang naalala ko pa, yung itsura ni Heart doon, sobrang gulo-gulo yung hair niya. Like, kasi diba uso yung mga yung mga gusto nilang mga hairstyle dati, yung straight hair lang. Diba si Heart may ganun siyang chapter na straight hair lang, tapos may bangs. Tapos ang gulo ng hair niya, tapos yun nahalata namin talaga ng ate ko, ba't naman gulo-gulo yung buhok niya? Tapos parang sumasayaw lang siya na nakadress, yung ganun-ganun lang niya.
Tas bago siya winelcome, meron pa pala siyang birthday performance sa ASAP na Baby Love ni Nicole Scherzinger. Yes, yun yung last niya. Oo. Tas kasama niya si Iya tsaka si Anna, mga friends Yes. niya. Yun na yung last pala. Oo. Tapos, kung merong Heart Evangelista sa SOP, meron ding Angel Locsin sa ASAP na si Oo Angel. naman. Si Angel, ang dami niyang welcoming performance. Parang every Oo. week, laging may Pero ang naalala ko na lang sa ASAP Bukazin, 'di ba? Yung sinabi niya na mga TFC subscribers, ako po si Angel Locsin kasi hindi siya kilala sa TFC, 'di ba? Kasi nga sa States, it's either you have TFC or you have GMA Pinoy TV. Pinoy TV. Hindi kasi magkakaroon lang ng Pinoy TV noong time na yun. 2005 lang nagkaroon ng Pinoy TV. Oo, pero 2007 lumipat si Angel. 2 years pa lang naman yun kasi. Well, yeah. Okay. So, yun. Tapos, Oh, di ko na matandaan kung ano yung kinanta niya eh. Pero alam ko, nandun na naman din siya sa platform na umiikot. Isang buong episode na puro Angel Locsin yan. Totoo ba? Ganon ka Oo. Alam ko lang, iba-iba yung performance na every week. Tapos laging welcome to ASAP. Yun. Parang iba-iba yung kasama niya per segment on that episode. Tapos sa maganda kay Angel, lagi siya may birthday performance sa ASAP. Una yung Halo, 2009. Tapos, yung nakahiga siya sa LED screen. Tama ba? LED na ba yung screen na yon? Oo, LED. Basta yung sa sahig. Tapos merong Halo nga at saka yung yan yung hindi pantay, di ba? Tapos, sumayaw-sayaw siya, interpretative dance, Halo, Halo, Halo. Nung hihiga na siya, nung para sa dulo, kasi doon nag-umpisa para full circle yung performance. Higa na siya sa dulo. Hindi na niya na-match yung pakpak. Tapos tawa siya ng tawa bago mag-commercial gap. Yung as in tawa talaga siya ng tawa na, shucks, hindi ko na Tapos, nung ni-replay na yan sa Best of Azap, wala na, corny na. Bakit? Tinama na nila kung ano yung pinakita sa una, yun na yung inedit. Dapat ASAP maintain nyo yun. Kasi para authentic pa rin, di ba? Dapat hindi nyo pinagtakman. Kasi naman kumbaga na-air na yun eh. Live na yun eh. Dapat hindi na Nasa core memory na ng mga Oo, na nakanood eh. So, dapat hindi Anyway, so isa pang gusto kong Angel Locsin performance na birthday niya, Adore You. Yan na yung huli niya yata 2014. Tapos meron lang upuan. Gumaganon lang siya, kumakanta lang siya. Yan yung mga na lang, yung mga ganda-ganda na lang. Tapos kumakanta na. When you say you love me. Yon. Tapos, sa SOP naman, birthday performance ni Ding Dong, Encantadia Days. Sila pa ni Kato. Nito. Ang una, sumayaw sila kasama si Sunshine Diana and Iza. Tapos nagulat ako kasi si Ate Shine at si Joy sumasayaw. Si Iza kasi sumasayaw siya talaga, di ba? Yeah. Naging dancing queen pa yun na SOP. Si Iza? Yes. So nagulat ako doon, pati sila sumayaw. Tapos after nun, parang nag-commercial break na. Tapos sila naman ni Kay, kasi sila pa nun eh. Yan. Yun lang yung naalala ko. Kasi si Ding Dong, dancer kasi siya talaga, di ba? Yes. So ano na sa'yo? Ano na yung kay Jolina? Ano yung kanta ni Jolina? Hindi mo maalala? All You Wanted. Yun ang kinanta niya? Oh. To be like you. Wala ka talaga may ambag na iba pang welcoming? Welcoming? Kasi ako ang dami. Kasi Angel lang naalala ko ni. Iza Calzado. Sa ASAP? Sa ASAP. Anong welcoming performance sa ASAP? You make me, bring me down, bring me down. Anong kanta yun? Mr. Saxo Beat. Yun yung sayaw niya. Sumayaw siya, hindi siya kumanta. Sumayaw siya, Mr. Saxo. Syempre siya. Tapos yung isa, yung pinaka-first ata. Second, hindi ko alam kung ano yung first or ano yung second. Basta kinantahan din siya nila Gary, nila Piolo, ng mga leading man, tsaka ng mga singers ng ASAP. ng ABS, tsaka ng ASAP. Tapos, nakakatawa yun. Nag-tweet si Regine. Absent kasi siya nung Sunday na yun sa kasi parang kakapanganak niya lang or buntis siya, parang ganun. Ang Kakapanganak kasi nga siya pala pumalit kay I Heart You. Ang tweet niya lumipat nga talaga siya. Parang ganun. Totoo. Parang lumipat pala siya, parang ganun. Kaya nakakatawa. Ang naalala ko kay Iza, yung heto na mga kapuso.
Yan. Tapos inakap siya ni Piolo tsaka ni Kinis siya ni Mark. Piolo. Piolo. Tapos si Martin yung sumingit na, she meant, ano yun, full of heart, full Full of of heart. heart. Tsaka yung gusto ko yung ano pa yung late na realize ni Isa na, eto na mga kapuso, mga kapamilya. Yung naghang siya. Okay, birthday performances pa. Of course, yung kanina kayo kay Gerald Anderson na Mad. Na... Ay, Regine. Opening number kasi lagi pag birthday ni Regine. Sa kanya Oh. binibigay. Pag birthday niya, opening ka. Oh. Tapos every opening niya dati, parang hindi ko alam kung every opening, parang mga twice or thrice na birthday ni Regine. Nandun si Vice. Ay, luma na yan, di ba? Yan na yung lumang Luma. SOP. Lumang-lumang Yung SOP. sa ano, di ba, merong ano, may sinend kang clip sa akin or ikaw ba nag-send nun or nakita ko lang yun. Yung nakapila sila, yung ito yung kandila para sa'yo, ganyan. Tapos nandun sila G. Tonji, si Ding Dong Yes. Antoinette. Ano yan? 30th birthday. 29 or 30th? Oo, kasi isang kandila yun eh, di ba? Yes. Kandila nga ba yung binibigay? Hindi. Ano, parang cake. Cake, Cupcake. oo, slice ng cake, correct. Tapos nag-wish sila. Kasi bigat, maano na dati yung birthday ni Regine. Laging parang priority siya sa SO. Tapos may birthday prod din siya na ang weird, yung pinaglakad siya sa labas ng Kamuning. Tapos dumadami yung humahabol sa kanya. Oh, yung ganun. Kasi may mga fans na yung ganun. naglalakad siya. Parang ang gusto atang i-highlight dun is marami siyang fans. So naglalakad siya sa Kamuning, tapos maraming sumusunod sa kanya. Tapos parami yung tao. Hanggang sa pumapasok na siya, naglalakad na siya sa annex ng GMA. Tapos mag-opening na siya. Ganon. Parang, okay, bakit may ganon? Oh, may ganun. Tapos may mga intro pa yung nagsasalita sa SOP na parang, she is back, la 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 la. Parang galing kasi siya sa States nun eh. Ano yan, nagbakasyon? Concert ata. Mm. Parang series of concert. O yung sa akin nga, yung mga bago na, si Gerald Anderson, yung Mad. Alam ko Mad. birthday yun eh, kasi March yun eh. Kasi pabakasyon yun eh. Na yun nga, nakaano siya, parang semi-macho dancer yung sayo. So yun nga, naka-black siyang sando, tsaka ano yan, yung vest. Tapos si Melissa, hindi ko alam kung si Melissa ba o si Matt ang may birthday. Si Melissa yata ang may birthday. Ang kanta naman ay What You Say. Tapos ganun din yung sayaw. Tapos meron din na si Melissa tsaka si Jake, sabay ng birthday prod. Jake Cuenca, break na sila nito. Tapos for some reason, pinagsabay sila ng birthday prod, magkasunod. Yung parang full circle. So mauna si Melissa mag-perform, tapos after ni Melissa si Jake. Tapos sa dulo, silang dalawa yung pinagsama na parang batiin, magpasalamat, ganyan. Tapos si Melissa, obvious na hindi siya talaga masaya sa setup na parang siya. Kasi naman, gets naman parang birthday mo, tapos isasabay ka sa ex mo. Tapos hindi ata okay yung breakup nila kasi ang wish pa ni Melissa doon na sana wag mo na ako iniiwasan kapag nagkakasalubong tayo sa hall. So parang si Jake na caught off guard din siya. Parang nakakaloka lang. Magkalapit birthday nila. Alam ko, oo, kasi sabay sila eh. Sabay silang pinag-birthday nun eh. Yan. O ito, Death of Marky Shelo. Ikaw yan. Basta mga death, actually. Kasi pinanood ko na yung kay Rico yan nun. Meron din si Rico sa ASAP. Oo. Warrior is a Child. Eh, yung Warrior is a Child naman kasi kanta naman talaga yun sa yun yung buong theme song nung kanyang funeral eh. Na coverage eh. Kinanta din nila. Tapos, yung kay Marky, naalala ko lang lahat sila umiiyak. Yung sa bagong stage na yun ng SOP. Sa akin ang ganyan ko kay AJ Perez kasi Saturday ng madaling araw yun, di ba? Tapos hindi nga ako nakatulog kasi nga may nagbalita sa akin na AJ Perez is dead na friend ko. Na nagulat na ako, tapos hindi na ako nakatulog. Tapos yun nga, inaabangan ko na siya sa balita talaga. Tapos nung pagdating ng SOP, ng ASAP, ayun na lahat sila nakaputi, tapos tahimik talaga. Yung alam mo yung hindi prepared na biglang ganun yung prod, tapos nag-iiyakan. Sobrang sad. At least yung kay Marky ata, naka-prepare sila ng 1 week. Oo, kasi ano eh. Yung Sunday sisang hindi namatay. naka-prepare. Sunday namatay si Marky. Wala kasing SOP nung namatay si Marky kasi laban ni Pacquiao. Laban. After nung laban ni Pacquiao, si Pia Guanyo sa Showbiz Central, yun agad yung binalita. Panood ko yun. Kasama ko, parang nagiinuman kami ng mga friends ko. Wow, inuman. Oo. Tapos, pinalita, actor na si Marky Shelo. Si Marky Shelo patay na. Diba? Mga high school friends yun. Tapos umiinom kami. 2009 ba yan? 8.
Lasinggero na pala ako. Okay. Oo nga eh. Okay, mga other unforgettable performances ito, yung kinanta ni Sarah G sa ASAP yung Kung Siya Ang Mahal. Yung isa sa mga songs niya. Tapos fresh siya from Break Up with Raver. Tapos, sobrang talagang feel na feel niya. Tapos, alam mo yun, yung ate ko nga yung yung ate ko na naman, laging siya, no? Yung ate ko yung nag-bring up, sabi niya, oh, hugot na hugot si, not in verbatim to, pero hugot na hugot si Sarah doon, or parang talagang feel na feel niya. Talagang parang kay River ba yun? Parang ganun. So, yun. Pero ang ganda ng pagkakakanta niya doon. Hinanap ko pa nga, meron pa yan sa YouTube eh. Kaya lang hindi na ganun yung emotions na naramdaman ko. Pero yung, so hindi ko alam kung same performance ba yung nahanap ko. Pero grabe talaga yung pagkakakanta niya. Naalala ko din, isa sa mga breakup, din. Dalawa pa rin naalala kong breakup. Performance. Mm. Yung una, kay Pops Fernandez. Napanood mo yun? Napanood ko. Yung I Wanna Know What Love Is? Yung, parang nagpaalam siya sa ASAP nun, di ba, after. Tapos yun, naalala ko. Basta naalala ko na kumanta si Pops. Tapos yung isa, si Jolina, kay Bebong? Bebong. Naalala ko din Naiiyak. yan. Yung kumakanta siya, tell me, where did I go wrong? Kasi nagkaroon din ng Why? Tell Me si Angelica de la Cruz tsaka si Jolina in a separate yung parang yan yung pinagpipit sila against each other. Tapos kumanta sila the following week. So tama yung naalala kong Tell Me. Na si Jolina nga kumanta ng Tell Me tapos kasi kakabreak nila ni Bebong. So yung nagpagupit siya ng buhok na ikli. Oo. Grabe. Hoy, hindi naman. Short hair na si Jolina nun. Short na ba siya nun? Oo, kasi sa Ouija, Ay, short hair na siya eh. Si Sarah pala yung nagugupit ng buhok. Si Sarah yon. Parang, bago yung buhok ng Sarah. Well, naalala ko si Karil kumanta ng Single Ladies. Saan? Sa SOP. SOP ba siya niyan? Last performance niya. Mark, may tanong ako. Kasi Ah. ikaw yung nag-explain nito eh. Bakit nga ba yung ASAP 2011 ay ASAP Rocks? Yung rock diba na... ASAP rock, naka-rock na hand gesture. Is, diba may nakababa pinky lahat ng... and index finger nakatayo. Yes, nakatayo. So, 2011 yun. Kaya pansin mo pag nagsasabi sila na ASAP ASAP Rocks, gumaganon. Gaganon sila kasi 11 yun. Ano nalaman yan? Hindi ko rin maalala. Basta alam ko siya. Explain ba yan? Hindi ko rin maalala. Basta may in-explain din siya. Hindi ko alam kung artist ba nag-explain or fan. Kasi yan nakalagay sa Wikipedia. Okay. Ano nakalagay? The show was launched as ASAP Rocks as a way of asserting its over-the-top but tastefully conceptualized production numbers. And the first episode for 2011 began with a short AVP emphasizing the concert experience format. Walang sinabi tungkol dun. Parang di deep masyado yan. Pero... Okay, so tingnan natin. Tanong natin yan sa mga ASAP fans dyan. Oo. Tama po ba kung ASAP Rocks? Kasi yung finger, yung gesture mo, yung sign, hand sign. Pero kasi gets naman kasi nung ASAP 2012, naging yun nga ASAP 2012. So, diba parang nag-skip? Bakit yung SOP naging SOP rules? Kasi sila na yung nag-rule nung time na yun. Feeling ko Pero nakailang logo pala yun, no? Yung SOP rules. Ang dami pala. Biglang may nag-aapoy pa, yung mga gano'n. Oo. Yung nag-aapoy nagulat ako, parang vaguely ko na lang siya naalala. Pero ang iconic for me, yung parang summer-ish yung dating. Yung blue-green yung background. Tapos yung naging naman, futuristic after yung SOP Rules Concert TV. Tapos iba na nga yung theme song nun di ba? Yung hindi na siya yung ten, parang lang siya. Basta yun may tunog. Bakit yung SOP fully charged, naging fully charged? Hindi ko sure. Alam mo, may joke ako dyan dati. Alam ko, joke ko yan sa dad ko dati. Fully charged. Kaya ano ba ginagawa mo pag fully charged na? Binubunot na, yung pull the plug. Unplug na. Oo. Correct. Kasi after na fully charged, yun na. Tapos na. Oo. Tapos kasi parang nahalata din namin yan ng ate ko eh. Nanonood kami na bakit nagkaganyan yung SOP? Ba't parang wala silang mga gana sa SOP fully charged? Pero ako, hindi ko naman masyadong makita. Pero parang hindi sila fully charged, no? Oo, parang ganun. Siguro napagod na rin talaga, no? Kasi ang tagal na rin eh. Pero nagkaroon sila ng energy nung finale.
Siyempre, finale na yun eh. So, siguro alam mo, nagulat din talaga sila, no? Hindi nila ine-expect na Akala biglang kasi, oo, kasi parang feeling nila, hindi pumetics. tatanggalin to kasi ganyan-ganyan lang. Eh, wala. Pero nanood ka ng PO5, Party on 5. Nagtatry ako maglipat. Check ko. Yung PO5 kasi the problem with me is that, the problem for me with that show is, para kasi siyang noontime show. And sila nag-start pala ng pa-noon time show na Sunday. Pero hindi eh. Yung Sunday Pinasaya, hindi naman ganun yung dating eh. May games. Pero hindi siya yung ano, hindi siya Eat Bulaga MTV Mm. levels. Meron pa ring distinction eh. Yung PO5 kasi yung production niya talaga, kala mo nanonood ka lang ng Wawawi na mas malaki yung stage. Mm-mm. Party on fire. Pero ang ganda ng PO5 na title, in fairness. It's Party on 5, di ba? It's actually nice. It's very 90s actually. Very 90s ba yun? Party on 5. Parang Saturday Night Live, ganun. Very, Saturday Night Fever, ganun. Oh, gusto kong idagdag sa mga favorite Wow. moments. Yung mga theme songs. Okay, bakit? Alam mo kasi, ang alam ko lang na theme song ay SOP, SOP, tsaka Party Pilipinas. Tapos sa ASAP yung ASAP, ASAP Mania, tsaka yung Jump, Jump. Ang gusto ko sa ASAP yung Better Than Ever. Kanta nila yun, original song nila yun. Di mo alam yun. Hindi. As in first year nila, second year nila. Kanta na nila yun. Better than Yan ba yung hot ever. na ASAP? Ay, hindi. Better than ever ASAP yan. Na inulit nila noong 20 Inulit nila yan. years? Hindi. Basta inulit nila yan. Sometime na sila Tony Gonzaga na yung nag-ano. Oh. Pero yun yung kanta. Kumakanta pa dati doon sila Dayanara Torres, Pops. Alam ko kasi yung theme song ng ASAP, hindi siya theme song talaga. Like, lagi nang tinutugtog yung mga, absolutely everybody. Kahit naman sa SOP, kinakanta At saka yan yung lagi. fashionista. Yung lagi Saka tugtog. no. Ano nga ba yan? Happy. Ay, hindi. Mas GMA yan eh. Kinanta, kasi plinag nila yun number 1 sila. At saka yung ay yung naalala ko na yun. Here we go. Mga Boracay songs. Summer Boracay songs kasi yan eh. So, yun yung mga uso na. So, mas gusto mo yung better than ever kaysa sa SOP. Ay, hindi. SOP pa din. SOP. SOP pa din. In fairness, yun nga, hindi ako SOP viewer, pero yung theme song niya talaga, grabe. Sobrang iconic. Yung parang tipong pag joke mo, SOP, sasayaw kayo na SOP. Alam niyo yung ganon, alam niyo yung SOP. Tapos yun nga, na iba pala yung, di ba yung una, parang ganon. Tapos yung, Parang Monami. oo nga, parang ganon. Ba't ganon yung kinakanta Di ba? mo? O, di ba may gano'n naman talaga? Yung sa yung sa SOP na sinasabi kong manipis na yung font na squares na nagiging diamond or nagiging pyramid. Naiba na yung niyan, yung tugtog. Parang naiba yung arrangement. Yung naging mas electronic siya. Basta iba siya eh. Pero hindi siya yung parang na siya. Parang ganon. Parang very Parang Best of My techno Love. eh. Parang Best of ganon. My Love. Parang Oy, pero yung Party Pilipinas, maganda din ang theme song. Oo, kung pagdating sa pagiging upbeat and Tsaka mas classy. mas classy talaga of for course. me. Oo. Ain't no party like a Pinoy party. Pero ano yung, di ba sabi mo may original theme song ba yan? Or arrangement yun? Arrangement. Kasi parang remix na yung di ba? Yung ain't no party like a... Iba yung kumanta ng English. Iba yung kanta nila Jano. I'm join the party. Sunday All-Stars. Naalala ko na, Sunday All-Stars. Yun na lang yung naalala kong... Ako din. Ako wala na ako naalala. Sa after party, yun na ako naalala. maganda din team song ng Sunday Pinasaya. I mean, syempre hindi siya yung Party Pilipinas level, pero nakaka-LSS din siya yung lagi yung umpisa naman, paulit-ulit, ang saya. Pero yung All Out Sundays, ang naalala ko naman sa All Out Sundays sa team song, GMA Super Show. Yung kasi
nag-research ako before about GMA Super Show. Yung sila Jean Garcia kumakanta, GMA Super Show. So parang ganun, All Out Sundays. Parang ganun yung arrangement for me. Kaya nung nanood ako di ba nandun ako nung pilot episode ng All Out Sundays sa Oo nga pala. studio. First mo ba yung napanood na pilot Yes, first episode ng time. isang Oo. noontime show? And first live na yung ASAP, ganun. Kasi nag-ASAP ako before, pero sa RM. So, hindi ako nakakanood ng performance. Sa, Cornerstone OJT Days. And then, hindi naman ako sa SPS naman, na nag-set visit kami, hindi naman kami nanood. Nag-interview lang kami before the show. Tapos doon lang kami sa GMA lobby. Mm-mm. So, yun. Tapos, yung All Out Sundays kasi, before the interviews, nanood muna kami. That's how we welcome. That's my first event for 2020. And then the pandemic happened. May pandemic. Nanood ka ba ng Sunday noontime live? Nanood ako. Oo, syempre natin na yung pilot. Alam mo kasi, problema sa Sunday Noontime Live, sorry nga, napakapangit ng stage. Actually, very ASAP. Hindi nga Hindi, rin eh. ASAP rip-off. Parang nirip off sa ASAP stage. Yung kung ano yung natira sa stage ng ASAP, kinuha nila. Oo, yung mga Parang stage. ganon. Gets. Ganon. Ang tsaka, kasi po nga siyang alam mo yung stage na uupo, parang Dolphy Theater, ganon. Yung uupo ka lang. Tapos ito na yung stage. Maliit kasi. Parang auditorium, ganon. Pero sayang din yung mga performances. Yung unang, actually, in fairness, lahat ng stage ng All Out Sundays magaganda. Kahit yung may condo before. Maganda yun eh. May condo before. Kasi nga, ginamit siya for Tapos ginagamit siya for the skit. Pero to be fair naman with GMA shows. Magaganda musical, talaga stage. Maganda lahat ng stage. Maganda lights. Maganda mix. Hindi ko lang alam sa Sunday All-Stars. Parang hindi yata maganda yung stage ng Sunday All-Stars. Or it's just not remarkable at all. Sunday All-Stars, medyo party P vibes pa rin naman yung stage niya. Yung unang Sasa, yun yung parang, yung pangalawang Sasa yung na unang 2:30 to SAS, 4, yun, maganda na yung stage nun. Yung unang SAS na may crowd. Parang boxing ring. May ganun eh, di ba? Oo. Hindi ko gusto yun. Kasi nga parang alam mo kasi, bakit ba yan ang issue ko nun. Ba't ba ginawa ba nilang Sunday All-Stars? I mean, oo, may ganap sa Party P, pero kung ginawa mo Sunday All-Stars, yung bakit ba ganun pa yung format na ginawa mo? Na merong Insta-like, yung mga, grupo-grupo. Kasi diba, hindi na nga nag-hit yan, hindi ba yung shout-out? Kasi daw, naglalaban-laban naman daw yung mga team sa Party Pilipinas. Ituloy na nila sa Sunday. So, ginawa na na talaga. Kumbaga, ginawa na siyang part of the format. Legit na, ganun. Nag-away na talaga sila. Oo. Kasi sayang, nanginayang. Yun talaga pinaka-pinanghinayangan. Sayang yung Party Pilipinas eh. Hindi SOP pinanghinayangan ko. Party Pilipinas. Maganda na kasi talaga yung Party Pilipinas. As in, tinaas siya na yung standard. Pero di ba dati ang Jologs pa ng title na Party Pilipinas, no? Pero nung pinalabas na siya, tas yung may team song na, tas lalo na yung na-reformat na Party P. Grabe. Ang napangitan ako nung nakita ko yung Let's Party Pilipinas, yung sa final episode ng SOP. Oo. Sabi ko, so ito ba yung next show? Pero parang Let's Party Pilipinas. Parang ang pangit. So parang yun yung akala ko na yun yung title, Let's Party Pilipinas. Pero alam mo, ang ganda ng last episode ng Sunday Pinasaya. Bakit? Kasi hindi sila nagdama-dama, parang nagbawa lang sila. Na, yun yung last. Kasi naman ko lang na last na yun, nung nag-interviewan kami ni Kylene Alcantara kasi that night, umattend kami ng premiere night ba ng Sunod ba yun? Yung movie ni Carmina, yung horror. Tapos, doon niya sinabi na last Sunday na namin. Was that week or yung susunod na linggo pa? Kasi alam ko napanood ko pa yung last episode nun eh. Tapos parang nagbaw lang sila and nag-smile. Actually, wala na naman nag-iyakan. Party P, wala na nag-iyakan. All Out Sunday. Sunday. Sa SOP wala ba? Meron, sa SOP meron. Sunday All-Stars kasi may siya eh. Anong tawag dito? Meron siyang formal closing. Kasi di ba nag-speech pa si Jai eh. Oo nga pala. Pero walang emotions. Wala na. Pero still, meron, hindi ka, yung, ang tinutukoy ko kasi sa SPS was that, yun na yun. Yung parang gesture na lang na, hey, it's our last day. Ganun lang. Sa ASAP, gabi, no?
Wala, ano kaya? Nilalaban na lang nila Will there yan. be an Kaya end? na. Pero feeling ko kaya naman. Kasi, parang showtime lang yan. Yung, ano pa bang ipapalit mo pagka tinanggal mo? 'Di ba? Pero alam mo kung anong namimiss ko? Yung, well, hindi naman talaga kasi siya dapat Sunday affair, no? Charot. Pero, yung mga artista, it has become a Sunday affair to appear in the noontime show. Yes, wala nang star factor yung mga Yung Sunday ngayon shows. kasi, at saka pili na yung casting. Hindi siya brought about by the pandemic, guys. Because, if so, dapat lahat ng artista lumalabas sa All Out Sundays. Lahat ng artista lumalabas sa ASAP even before. Pero simula na naging SPS kasi, parang SPS yung ano niyan eh. Hindi na pala lahat kasali. Yung naging inclusive siya. Kasi sa SPS, syempre ang welcome lang doon. Well, hindi lahat welcome, I'm sure. Pero ibig sabihin, yung for you to be a main part of it, you must be a comedian. Mm. You can act for the skits, even if you're not a comedian, ganun. Hindi katulad nung SOP and the first era of ASAP and yung Party Pilipinas Days, yung parang lahat sila part ng show. Na as long as you're a contract star of the network, you are part of the show. Di ba si Yes. Claudine nga nag-opening ng Party Pilipinas? Di ba? Tapos si Maria nagpa-Party Pilipinas dati. Sa ABS naman, si Bea nga, part ng It Girl, si Sarah G. Sino pa? Lahat kompleto. Tapos, issue pa siya bakit wala si Pag Antot? nawawala, di ba? Oo. Pinag-uusapan pa. So parang doon lang Ayun, ako wala na. nalungkot na yung aabangan mo lahat ng mga favorites mo na in one way or another. Pero nagigets ko naman na syempre may TF. Alam mo yun, medyo ano yun eh, cost cutting. Pero nakakalungkot lang na parang yun nga. I'm sure dalawa lang naman yan. It's either that artists are happy because at least wala na silang ginagawa pag Sunday or they also miss yung it's an affair of parang yun yung ano kasi ang nakikita ko kasi sa kanya it's the gathering of stars. The eyeball ng network, Oo. ganon. Kaya ako siya mas appreciated than yung mga noontime shows. Kasi ganyan yung noontime shows na daily. Yung pili lang talaga. Na ang hirap din naman nga kasi kung araw-araw lahat ng artistang sikat ay nandun. Kasi paano sila magsusop, paano sila gagawa ng ibang show, ng movie, di ba? So yun. Tsaka yung bongga lahat ng performance. Aminin na natin yung ASAP ngayon. Sobrang nag-dwindle na. Kung wala lang yung mga singers dyan. ASAP fanatic na yan. Hindi na pag-usapan yun na ASAP, Tsaka SOP Gigsters SOP din na Gigsters, mag-usapan ASAP eh. Fanatic. Mahaba kasi talaga, guys, pag-usapan Oo, yung... mahaba yun eh. Tsaka, basta ang common lang doon, SOP Gigsters as a fanatic, yung mga mas bata. Sa mga hindi nakakaalam. Sa mga Gen Z. Tsaka parehong short-lived naman eh. Pero sana bumalik yung mga production level. Kala ko sana bumalik yung as a fanatic tsaka SOP Gigsters. Hindi na. Okay Hindi na ba yun. yun yung napapanood natin? Yun na din yun. So, yung Sorry, production. sobrang hot take nito. Mababash kami dito. Pero, that's the truth. Yun naman na sinasabi sa Twitter, di ba? Labanan nga ng... Same thing with iOS. Di ba? Parang ako inaabangan ko na nga lang ata sa iOS is Queendom. Tapos medyo nawawala na kasi nawala yung iba. Nawala sila Jenny. Kasi may mga nawala sa Queendom din. Tapos hindi na ganun ka-amazing yung mga performance. Tapos opening number, medyo hindi ko talaga actually gusto. yung opening number ng All Out Sundays, medyo nahihirapan ako na yung parang nakapila silang lahat doon tapos sa step forward lang. Yung parang kantsawan kasi yung dating. Tsaka parang, okay, first frame, lahat sila nandyan sumasayaw ng isang step. Parang, bakit ganyan? That's what I appreciated with AOS. Sa last gap, yung di ba lahat sila pupunta doon tapos kakanta ng isang song. Doon ako tuwan-tuwa nung nanood ako ng pilot episode ng live. Hindi yung nila parang, ginagawa yan ngayon. Ngayon wala na di ba? Wala na. Kasi nga daw, nasa opening na silang lahat. Charot. Hindi, ewan ko. Dati naman sa SOP, sa Party P, wala namang sawa factor yung mga performances. Ngayon parang nakakasawa. Or baka dahil kasi puro TikTok dances na lang yung Yun nga yung sasabihin ko. Parang ano ba to? Balik na Parang tayo nasa TikTok na nga yan eh. Huwag nyo nang sayawin. Okay na yan. Sayang kasi maraming talent. Yung mga sinasabi yung starlets. In fairness, talented naman sila. Pero, alam mo yun, sana, una sa lahat, sana merong, yung katulad kasi, ang na-appreciate ko sa ASAP ng konti is that
Nandun pa din sila Regine, nandun pa din sila Mm-mm. Shasha. Mhm. Sa bagay, sa All Out Sunday, sino bang iba-banner mo? Christian, Mark, Acel, Mm-mm. Julian, Julian, sinapat. Raver pa. Pero si Raver kasi, mas dancer kasi si Raver, di ba? Mm-mm. Kasi 'di ba nasanay tayo ang pinaka main, Mga singers. excuse me, yes, mga singers. Si Alden, na supposedly ay banner star ng All Out Sundays, nawawala din. So, For sure pinagpahinga siya kasi tsaka ako mag-iit mm-mm. bulaga siya ulit. Gid Bulaga, yeah. Doon na siya. Tsaka pagpahinga naman nila Oo. si Alden. Kasi before, lahat ng mga batang actors, bida sa prime time, Pero ano pa rin, nag-SOP at nagpa-party Pilipinas. At bida sa nag-ASAP. movies. Hindi, kumbaga, ang hirap sabihin big stars agad sila. Nagiging big stars sila. So Kasi pag nga yung mga pinagsa nakikita nga natin yun na nga lang, the most diplomatic way to put it is basically yung most of what we see right now are as a fanatic and SOP gigsters level. mga start up. Oo, yung mga starting. Na okay lang din naman, at least they have a venue. Mm, Pero yes. wag naman yung tipong they dominate the show. Pero actually maganda rin, well, marami rin naman magsasabi na maganda. Kunyari sila Regine, di ba, minimix with the Mm. Pero basta bonggahan na lang yung mga performance ulit. Pero ang hirap nga kasi kunyari sa ABS, syempre mahirap na walang shutdown. Sa GMA, mahirap na, syempre pandemic pa rin ngayon, so may pa rin, kumbaga cost cutting, ganyan. Pero siguro na may miss lang talaga natin yung what we used to watch Mhm. on noon time. So, ano man take away natin sa episode na to? Nawala, namimiss lang namin yung lumang ASAP at SOP at Party Pilipinas. Ako, But until now, nanonood pa rin ako minsan ng clips ng SOP or Party Pilipinas on YouTube. Even ASAP din. Kasi, aminin naman natin, iba talaga yung ASAP dati. namimiss ko yung It Girls. Pinaka namimiss ko yung It Girls. Kasi yun talaga yung sobrang favorite kong segment na pag It Girls na, tapos na. Steady na ako. Tsaka D-Light. Pero minsan ngayon D-Light, di ko pa naabutan eh. It Girls talaga. Ano bang last performance ng It Girls, kung naalala mo? Hindi ko na alam kasi bigla na lang din yan nawala eh. Lahat, Ganun no? naman yung ASAP eh. Wala naman silang mga last performance. Hindi, I mean, baka may last performance ka naalala na icon, na bongga yung last performance nila. Pero yun na pala yung last, yung ganun. Hindi eh, wala. Alam ko lang may Britney Spears medley sila. Siya ako naalala ko yung sa Glam Girls, nakakatawa. Ano last performance Ay, hindi, na yung naalala sa? first performance nila. Ano first performance nila? Yung lumilipad sila. Ay, oo. Correct. Oo nga. Hindi, sabi ko, nakakatawa na Janet Jackson. Lumilipad sila. Tapos may mga cape sila. Oo, Vicky. Uy, pero yung maganda yung sinend mo sa akin performance ng Glam Girls Yung iwa-hiwalay sila, yung iba-iba. Tapos may mga guys. Yung may guys, hindi, ang Oo. gusto kong performance nila, yung pumasok na ata sila Solen. Iba na yun. May Solen na? May Solen na Wala. Glam Girl? Tapos Sino nawala? Bianca ata. Nawala si Bianca nun. Tapos Mm. si Rian pinalitan ni Glyza. Mm. May ganong moment. Tapos yun, medyo social. Sabi ko, fairness. Mm. Kakamiss, no? But, that's life. Oo. Okay lang. Miss ko rin yung mga performances ni Iya tsaka ni Raver sa ASAP dati. Iya and Raver? Bakit ang distinct ng memory mo na Iya and Raver? Kasi sila yung lumalambitin, sila yung tumatumbling. Diba? Sila yung Oo. mga acrobatic sa ASAP dati. Nagkaroon pa ng time, 'di ba? May performance si Iya sa ASAP. Tas welcome niya sa Sunday SAS. All-Stars. Talaga? Ganun ba kabilis ang paglipat ni Iya? Hindi, yung performances sa ASAP, nag-stage sila. Nag-stage ata sila. Uy, alam mo, hindi nga natin nabanggit yan isa yan sa mga core memories ko rin eh. Anong tawag dito? Yung pag yung meron nagpunta yung ASAP sa San Francisco, tas tatlong magkakasunod na episode. Tas yung GMA din, yung SOP din, pumunta sa States naman for GMA Pinoy TV. Tas Pinoy merong, TV. yung ano rin ba yun? US din ba yun? Yung nagkatapat sila na nasa ibang bansa or nasa ibang lugar. Pero nasa isang lugar sila. Cebu ba yun? Or Hindi ko maalala. Cebu ata yun or something. Basta, baka dito lang yan sa Pilipinas pero pareho silang nandun sa province na yun. Baguio.
Hindi. Hindi Baguio Baguio. ba? O baka Baguio? Alam ko hindi ko sure. Alam ko Baguio, tapos yan yung anniversary ng Party Pilipinas. Baka. Tapos merong Luzon, Visayas, Mindanao, tapos may nasa Manila, may nasa Baguio. Nasa Baguio sila Iza, tapos merong ding ASAP sa Baguio ng time na yun. Ah. Ata. Pero yun nga, naalala ko yun, may nagkasabay sa isang area. Ang naalala ko naman dati, SOP, tsaka ASAP. Si SOP nag-glorieta sa loob. Si ASAP nag-glorieta sa labas. Ayan, naalala ko yan. Naalala ko yan na yung nag-Glorieta. Tapos umulan. Favorite talaga ng mga tao nating glorieta. Grabe yung umulan. Tsaka dati pwedeng lipat-lipat. Ding Dong Dantes nag-aasap, di ba? Nag-aasap si Ding Dong? Mhm. Nandun siya sa anniversary ng ASAP Oh, yung na lumang-luma. lumaluma, 90s. Okay. Oh, pwede naman. Magkasabay nun, di ba? Ang performance nun, click and gimmick. Ay, Oo. Sinasabi nga sa akin ni Trisha yan na nag-ano sila. Nag... Anong tawag dito? Nag-aasap sila nagka-cross. dati. Nag-aasap sila Oo, dati. oo. Tapos meron Sana nga performance na na finorward ko ba sa'yo yun? Yung ang kapartner nila, yung mga boys ng Jimmick. Si Alex, Hindi, si Alex, si hindi. Trisha, si Maybelline nandun. Tapos, hanapin ko yun. Pero alam mo, sa nangyayari ngayon sa Philippine television and Oh. digital world, parang feeling ko hindi naman malayong magagawa ulit yan. Pwede. Pwede naman. Mangyayari yun. For sure. Sana, no? Para happy na tayong lahat. Charot. Total naman Pero nag-away-away marami lang pa rin naman yung hindi mga tao naging, sa Twitter eh. oo, yung, Aminin na natin kayo let's yung mga not Twitter mention zens. Char. names. Kayo lang naman na nag-aaway-away. So, Oo nga, pinapalaki niyo yung mga bagay-bagay. lahat at peace na. So, Ah, mga networks ka nagtutulungan. Tapos so, kayo dyan, parinigan pa ng parinigan, pare-pareho naman mali. Ano ba yun? Oh, naiba na pala yung take oo. away natin for this episode. Anyway, Mart, maraming salamat for calling, for looking back at your Kulang nga eh. memories from, sobrang kulang. Parang kulang yung 2 episodes. Parang dapat Dami. 1 season. Char. Pero wala ka naman may ambag, wala ka masyadong sinabi. Char. O hindi, hinahayaan lang kita. Kasi show mo to. Hindi ko nga show. Haha. Ang Show kulit mo. natin. Okay. But anyway, thank you so much for being part of this and for sharing your memories. So anything that you want to say or promote? Please subscribe to OG channel. Thanks. That's so they handle that. So for me naman, of course, if you have your favorite noontime show moments, you can comment dito sa Q&A sa Spotify. We have that. Interact with us, ganyan. And of course, don't forget to hit the follow button here on Spotify if you ever reach the end of this episode. And kahit hindi nyo na-reach, pero kung na-reach nyo itong sinasabi ko, then better. Follow, of course, on social media, Rewind a Throwback Podcast. Just search Rewind, REWINED podcast on Twitter, Instagram, and Facebook. So hit the like button, hit the follow button for all social media networks, and from there you can tag and comment us. And I really appreciate everyone who's been doing threads on social media. Super duper thank you, because with the last episode, the Magkaribal episode, as I record this, some netizens, si Auntie Selena Mo was one who did the thread, and super thankful because naka-help siya talaga to reach more people, and that's what we want naman to happen. Di ba, na kahit gano'n kakonti yung lessons, basta as long as, it was able to reach the right audience, the right people. Thank you so much. Super, super grateful. So happy with that. So, thank you. And so with that, again, Mara, thank you so much for joining us. And we'll see each other again next episode, only here on Rewind, a Throwback Podcast. Bye, everyone, and have a great wine night sa inyong lahat. Thank you. Thank you. May God always Our families and friends again and again. Kabsado mo, ha? We We thank thank you. you.